Magandang araw. Ako si Doktor. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na ginagawa ng halos lahat ng tao pero kakaunti lang ang talagang nakakaintindi kung ano ang epekto nito sa katawan. Tubig. Ang tanong ay simple pero mahalaga. Ano ang mangyayari sa katawan mo kung ang unang iniinom mo tuwing umaga ay tubig? Pagkagising mo sa umaga, ang katawan mo ay galing sa 6 hanggang 8 oras na walang iniinom. Ibig sabihin, bahagyang dehydrated ka na. Hindi mo ito ramdam agad, pero sa loob, ramdam ito ng cells mo, ng dugo mo, at ng mga organs mo. Kapag hindi ka agad uminom ng tubig, mas nagiging malapot ang dugo, mas mabagal ang circulation, mas hirap ang katawan maghatid ng oxygen at nutrients sa utak at mga muscles, kaya maraming tao ang gumigising na parang pagod pa rin, mabigat ang ulo at walang energy. Ngayon isipin mo ito. Sa unang 5 minuto pagkagising mo, uminom ka ng 1 basong tubig. Ano ang unang nangyayari? Ang tubig ay pumapasok sa tiyan at agad nagsisimula ang rehydration. Ang dugo ay unti-unting nagiging mas fluid, mas gumaganda ang daloy, mas nagiging alert ang utak. Sa unang 10 minuto pagkatapos uminom ng tubig, ang nervous system mo ay nagsisimulang magising ng maayos. Mas malinaw ang isip, mas konti ang brain fog. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsasabi na mas gising sila kapag tubig muna bago kape. Pagdating sa tiyan, mahalagang maintindihan ito. Kapag tubig ang unang pumasok sa tiyan, mas naghahanda ang digestive system. Ang tiyan ay nag-a-activate ng digestive juices sa tamang paraan. Hindi ito nabibigla, hindi ito naiirita, kaya mas kaunti ang acid problems at bloating sa ilang tao. Para sa may acid reflux or hyperacidity, ang pag-inom ng tubig sa umaga ay maaaring makatulong para ma-dilute ang sobrang acid sa tiyan. Hindi ito gamot, pero nakakatulong ito sa tamang balanse bago ka kumain. Ngayon, pag-usapan natin ang metabolism. Maraming tao ang naghahanap ng paraan para bumilis ang metabolism. Ang simpleng pag-inom ng tubig pagkagising ay nakakatulong sa metabolic activation. Kapag hydrated ang katawan, mas maayos ang chemical reactions na nangyayari sa loob. Mas efficient ang paggamit ng energy. Kapag hindi ka hydrated, bumabagal ang metabolism, mas mabilis kang mapagod, mas mahirap mag-burn ng calories. Kaya minsan, hindi pagkain ang problema, kundi kulang ka lang sa tubig. Pagdating sa blood pressure, mahalaga rin ito. Kapag kulang sa tubig ang katawan, bumababa ang blood volume. Bilang response, ang katawan ay pwedeng magpataas ng heart rate o mag-constrict ng blood vessels. Ito ay pwedeng magdulot ng hilo kapag bigla kang tumayo sa umaga. Ang pag-inom ng tubig ay tumutulong i-stabilize ang blood pressure sa pagsisimula ng araw. Ngayon, pag-usapan natin ang utak. Ang utak mo ay halos puro tubig. Kapag dehydrated ka, kahit konti lang, naapektuhan ang focus, memory at mood. Kaya may mga taong madaling mairita o antukin sa umaga. Tubig lang pala ang kulang. Sa loob ng 30 minuto pagkatapos uminom ng tubig, mas nagiging stable ang mood, mas maayos ang concentration, mas handa ang utak para sa trabaho o pag-aaral. Pagdating sa balat, maraming tao ang naghahanap ng mamahaling produkto para gumanda ang skin, pero nakakalimutan nila ang pinaka-basic, tubig. Kapag hydrated ka mula sa umaga, mas maayos ang skin hydration sa buong araw. Mas hindi dry, mas hindi dull. Hindi ito instant glow, pero long-term support ito sa skin health. Ngayon, pag-usapan natin ang pagdumi at detox. Ang tubig sa umaga ay tumutulong mag-activate ng bowel movement. Maraming tao ang mas madaling dumumi kapag may tubig muna bago kumain. Dahil ang tubig ay nagbibigay signal sa digestive tract na gumising at gumalaw. Ang atay at kidneys mo ay umaasa sa tubig para mag-filter ng toxins.
Kapag kulang ka sa tubig, mas nahihirapan silang gawin ang trabaho nila. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay parang pagbibigay ng tulong sa mga organs na ito para gumana ng mas maayos buong araw. Ngayon linawin natin ito. Hindi ito detox miracle. Hindi nito nililinis ang katawan sa isang baso lang. Pero ito ay simple at consistent na suporta sa natural detox system ng katawan mo. Maraming nagtatanong, ilang baso ba ng tubig ang dapat inumin sa umaga? Hindi kailangang sobra. Isang baso o dalawa ay sapat na para magsimula. Hindi kailangan pilitin. Pakinggan mo ang katawan mo. Anong klasing tubig? Simpleng tubig lang. Hindi kailangan ng lemon. Hindi kailangan ng mahal na supplement. Kung gusto mo ng lemon para sa lasa, pwede. Pero ang mahalaga ay tubig mismo, dapat ba malamig o maligamgam? Para sa maraming tao, mas gentle sa tiyan ang room temperature o maligamgam na tubig. Pero kung malamig ang gusto mo at wala kang problema sa tiyan, okay lang din. Ngayon mahalagang babala. Kung ikaw ay may kidney disease, heart failure, o may restriction sa fluid intake, huwag basta-basta magdagdag ng tubig nang walang payo ng doktor. Ang sobra sa tubig ay maaari ring makasama sa ilang kondisyon. Ang punto ng video na ito ay simple. Ang pag-inom ng tubig pagkagising ay isang maliit na gawain na may malaking epekto kapag ginawa araw-araw. Hindi ito magic, hindi ito instant cure, pero ito ay basic care para sa katawan mo. Kung pipili ka lang ng isang healthy habit na sisimulan bukas, gawin mo itong simple, gumising, uminom ng tubig, bigyan ng magandang simula ang katawan mo, bago ka magkape, bago ka mag-scroll sa phone, bago ka magmadali, makinig ka sa katawan mo. Madalas, ang kailangan nito ay hindi komplikado. Tubig lang pala. Ang video na ito ay para sa general education lamang. Hindi ito kapalit ng personal na payo ng doktor. Kung may sakit ka o iniinom na gamot, kumonsulta pa rin sa healthcare professional. Salamat sa panunood. Alagaan ng katawan araw-araw.